Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito na naman, may part 2 na naman tayo tungkol kay Diwata. At 'di ba kamakailan lang ay nagpatulpo siya dahil nakulong po siya sa kasong sa ordinansa ng Mandaluyong, which is huli daw siya at napicturean daw siya na nakipag-inuman siya doon. At the same time, nagkalat daw din siya doon, mga ka-plastic. At nagsumbong po ito si Diwata sa Rapid Tulpo in Action para ma-actionan daw ang kanyang nangyari na talagang pinipilit niyang patunayan na hindi po siya that time ay nandun sa Mandaluyong. At lumabas na nga po dito sa part 2 na may fake Diwata na lumabas. So ang nangyari, kinompronta siya sa Rapid Tulpo in Action at panorin po natin kung ano naging istorya about dito, mga ka-plastic. So panorin natin yung News 5. Kinompronta ni social media star Diwata ang gumamit ng kanyang ID kaya naaresto siya kahit wala namang violation. Lumalabas na dati palang empleyado ng paresan ni Diwata ang inirereklamo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Alam mo naman po sa sarili mo, sis, na hindi ko yan magagawa. Huwag mo tawagin, sis. Hindi ko alam na ginamit mo yung ID ko. Ngayon nagsasabi ka Wala. sa akin, sis. Mainit ang ulo ng social media personality na si Deo Balbuena o mas kilala bilang si Diwata nang makausap si Angelito Carmona o Angel sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Si Angel ang gumamit ng ID ni Diwata nang mahuli dahil sa paglabag sa ordinansa ng makipag-inuman sa kalye sa Mandaluyong. Isipin mo, mga ka-plastic, paano napunta sa kanya yung ID ni Diwata. Yun yung pinaka-biggest question dito eh. Aanin naman ng empleyado. O kasi ang gumamit daw ng kanyang ID which is yung dating empleyado nila sa Parisan. So ang malaking tanong dyan kung bakit napunta sa kanya. Diba? Malaking tanong yun. Aanin naman ng empleyado ni Diwata yun, yung kanyang ID. At sa paanong paraan nito, ano ba magiging benefits kung gamitin ng empleyado niya yung ID na yun? 'Di ba? So parang ginawan lang to ng konting twist eh. O ginawan lang to ng konting dahilan. Naganap sila ng taong sisisihin at the end naman, hindi naman makukulong yung taong yun. So panoorin pa natin, baka sakaling malaman natin kung ano naging kaso dito sa kumuha ng ID ni Diwata. Yan sa warrant of arrest at pagkakakulong ni Diwata na nakapagpiyansa naman kalaunan. Lumalabas na dating empleyado ng business partner ni Diwata si Angel, kaya siya may kopya ng Team ID ng social media star. Paliwanag ni Angel, pinilit siya ng pulis na magpakita ng ID kahit wala siyang dala noong araw na hinuli sila. Diba laking katangahan yun, mga ka-plastic? Isipin mo, pag nagbigay ng ID ang isang tao at nakita niya yung ID na malayo sa pangalan niya at yung mukha pa lang, diba? Diba, ang ID natin may mukha yun. Mapapansin naman yun from the start eh. In the first glance, makikita ng pulis yun eh. O bakit parang iba yung mukha mo dito sa ID? At ano ba talaga yung pangalan mo? Bakit Diwata? Parang kilala ko yung Diwata kasi sikat po yun na personalidad sa social media. 'Di ba? Anong malay natin, 'di ba? Siguro pagpalagay na natin hindi kilala ng pulis yung tunay na pangalan ni Diwata, which is ang pangalan niya is Deo Balbuena. Deo Balbuena yung nakalagay, 'di ba? So titignan mo ngayon yan kung yung picture sa ID kamukha talaga niya. Eh bakit parang hindi? 'Di ba? Parang malayo yung mukha sa tunay. Yun eh, kaduda-duda. Parang ang nangyayari dito is parang may something na hindi natin alam kung bakit. Paano nangyari na hawak-hawak ni Angel yung ID ni Diwata that time. At hindi ba napansin ni Diwata from the start pa lang na wala yung ID niya? Hindi nga sinabi sa statement na ay nawawala yung ID ko kasi noon pa eh.
Kaya nagtataka ako sa napunta yung ID ko eh. Di ba walang ganun sa investigasyon? Di ba kayo nagduda sa mga ganung bagay, mga kaplastic? Parang pinapalabas na lang niya. Parang naguhugas kamay ba sa Rapid Tulfo. Kasi nga, nabahira na naman ng kapangitan ang personalidad niya dahil nakulong siya sa Mandaluyong. Diba? Siya may kopya ng Teen ID ng social media star. Paliwanag ni Angel, pinilit siya ng pulis na magpakita ng ID kahit wala siyang dala noong araw na hinuli sila. May cellphone. Isa pang instances doon, wala naman siyang dalang ID. Oh, take note, wala siyang dalang ID pero nakapagbigay siya ng ID sa pulis. Saan niya nakuha yung ID na yun? Di ba kayo nagtataka, ginagawa tayong tanga ng mga taong to sa social media? Pakinggan nyo na lang po yung mga kwento nila. Di ba? Halatang guhugas kamay lang tong si Diwata. Dahil alam niya na siya mismo talaga yung nahuli. At naghanap na lang siya ng taong sisisihin niya. At ginamit niyang subject sa Rapid Tulfo in action. Hindi man lang nagtaka si Rapid Tulfo na ganun yung statement ni Angel. Wala nga akong maibigay na ID that time nung hinihingian ako ng ID ng pulis. So saan niya nakuha yung ID ni Diwata? Diba? Ano naman umuwi pa siya dun sa Pasay para makakuha ng ID? Hindi naman ganun, diba? Kapag hinuli ka ng pulis on the spot, ay kukunin mo yung ID mo. Kaya wala ka man dala o meron, kaya napaka-imposible eh. Bakit mag-i-interest si Angel sa ID ni Diwata? Di ba? Ka naman, sabi niya. Sabi ko, opo, meron po. Pero wala po akong ID po na nandito sa cellphone. Okay. So, pinabrowse niya po sa akin. Pag browse ko po, nakita po yung Teen ID po ni Sir Deo. Pero pinabulaanan yan ng arresting officer ng Mandaluyong Police. Natatawa nga ako eh. Ba't kayo natatawa, sir? Natatawa ako sa mga sinabi niya ni isa walang tama eh. Hindi po yan nag-browse. Ha? Saksi po yung dalawang bantay bayan dyan. Naglabas po siya ng Teen ID at tinanong ko po siya, sigurado ka ba ikaw to? Sabi niya, opo, ako po yan. So ibig sabihin, physical na Teen ID ang pinakita niya sa iyo. Nagsorry naman si Angel. O, diba? Pinaglololoko tayo eh. Nag-browse daw siya sa cellphone. Hinanap daw niya sa cellphone yung picture ni ID ni Diwata. Tapos ngayon, nag-statement ang pulis. Physical ID ang mismong binigay niya. At ang bigay na ID sa pangalan ni Deo Balbuena. And then at the same time, tinanong siya ng pulis kung ikaw ba talaga yung nandito sa ID. So ang tanong doon, pinaka-biggest question yun eh. Paano napunta sa kanya yung ID? Diba? Ba't mag-i-interest si Angel sa ID ni Diwata? Para ano? May makukuha ba siyang pera? May makukuha ba siyang kahit anong bagay na once na ipakita mo ID ni Diwata, exempted ka na sa lahat? Ganun ba yon? Pero bakit nung araw na yun hindi niya pinakulong si Diwata? Ay si Angel on the spot. Bakit kung kailan natapos na yung hulihan saka pinatawan ng subpina yung tao? So mali pa tuloy yung nabigyan ng so ang nangyari mali pala yung nabigyang kaso, di ba? Diba, mga ka-plastic, parang hindi ko maintindihan, sobrang gulo yung kanilang kwento between these two person, diba? Parang iisipin mo paano siya mag-i-interest sa bagay na hindi naman kailangan gamitin, tulad ng ID. Siguro baka let's say sinasabi na lang ito para luminis ang pangalan ni Diwata dahil nga lumulubog na yung kanyang negosyo eh. Hindi na po kasi popular ang Paris ngayon. Sa dami na ngayon na gumagaya ng mga Pilipino,
ng mga parisan. Tsaka sa sobrang mahal na ngayon ng mga rekado, naghihirap na ngayon ng mga Pilipino. Pero mo, ang isang order ng pares ngayon sa kanya is 120 pesos ata. Sa sobrang mahal, mahirap nang bilhin eh. Diba? At tinanong ko po siya, sigurado ka ba ikaw to? Sabi niya, opo, ako po yan. So ibig sabihin, physical na tin ID ang pinakita niya sa iyo. Nagsorry naman si Angel pero hindi pa raw handang magpatawad si Diwata. Wala talaga akong intensyon na gamitin ang ID mo. Hindi ko kayang gawin sa iyo Nakulong na ako. yun. Ano yung nakulong na ako, sorry na lang. Alam mo ba kung anong perwisyo ang dinulot nito? Grabing trauma ko. Sa huli, hinikayat ni Senator Raffy Tulfo ang dalawa na idaan ang issue sa maayos na usapan. Pero sa ngayon, desidido raw si Diwata na idemanda si Angel. Pagdating sa korte, tinanong natin, baka iba na ang magiging takbo doon, pwede mo siya patawarin, pwede na hindi. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Alam mo mga ka-plastic, kung tutusin, from the start pa lang ang pinakamali dito yung pulis eh. Diba? Bakit nung oras na yun na nahuli yung mga taong yun, bakit hindi nila agad dinampot? Bakit nung kung kailan na nakawala yung tao, saka ngayon sila mangangapa kung sino yung naaresto nilang tao? Diba? Nagkaroon patuloy ng problema. So sabi ni John Brian, lilipas din yan. Tsaka pagkakaalala ko mga ka-plastic, yung si Angel, parang vlogger din yun eh, si Angel eh. Hindi ko lang ma-save yung ano eh. Parang hindi ko lang sure kung na-save ko yun sa ano, sa videos ko. Tingnan ko dito. Hanapin ko yung videos na yun. Tingnan natin kung makikita natin yung videos na yun. Swerte natin kung makakita natin. Alam ko vlogger din yung lalaking si Angel. Na kinuhaan pa nga niya ng video si Diwata that time eh. So parang wala talaga akong na-save. Yun. Baga, ang masasabi ko lang dito sa video na ito mga ka-plastic is ang pinakamali dito is yung pulis. Kasi alam mo kung bakit. Bakit hindi pa nila dinampot yung si Angel that time? Bakit pinalipas pa nila ng ilang araw tsaka sila gagawa ng due process and then yung nadampot nilang tao, iba naman pala. Diba? Can you imagine na kung ganun pala ang sistema sa Pilipinas? May possibility pala yung mga nananahimik na tao pwede pala maging kriminal. Diba? Halimbawa na lang kung isang instances na nanakaw yung wallet mo at nandun lahat yung mga personal identities mo like ID, credit cards, lahat. Tapos ginamit ng isang kriminal at ipinakita ito sa lahat ng bagay. At yun ang ibinigay niyang ID para makalusot siya sa mga kasalanan niya. At bibigla ka na lang, wala kang kamalay-malay na nakawang ka na nga ng wallet, ng pera, nakulong ka pa. Na hindi man lang tinignan o bineripika kung talagang yung taong nasa ID o yung nasa personal ay iisa. So ang malaking mali dito yung kapulisan. 'Di ba? Kung totoo man na 'yun ang nangyari. Kasi parang ang nangyayari ngayon kay Diwata is naguhugas kamay lang siya. Kasi nga baka nga naman talaga siya yung nakita sa picture. Hindi nga lang gaanong nakita yung muka dahil nakatalikod that time. 'Di ba? Pero ganun pa man, kung sino man yung nagsasabi sa kanila ng totoo, bahala na ang Diyos sa kanila. Kasi, imagine mo,
Kung nagkamali ang polis sa mga ganong akusasyon, paano na lang kaya mangyayari sa Pilipinas kung maling tao pa lang nahuli nila dahil lang sa ID? So, napakapangit pala ng justice system dito sa Pilipinas kung ordinaryong tao ka. Pero pag ma-influensyang tao ka, magpahanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong yung nagnanakaw ng flood control. Hanggang ngayon, gumugulong pa rin yung hearing nila doon. At lumalabnaw na yung kwento. Alam mo, unti-unti nang nagpe-fade yung kanilang issue, di ba? Napapansin nyo sa mga social media, sa mainstream, hindi na pinag-uusapan ng flood control project. At ipinapaling na ito sa ibang mga issue tulad ng mga super health center na ngayon na na-issue. Lahat, may mga issue na ngayon na pinapaling na sa ibang mga usapin. Kaya nangyayari, nawawala na yung usaping flood control. At yung mga namatay sa rally that time, nawala ng saysay. Yung pinaglalaban nating karapatan na magkaroon ng magandang good governance dito sa Pilipinas, ay mukhang malabo na mangyari kasi magpahanggang ngayon, yung mga magnanakaw sa gobyerno, even ng mga nepo babies, mga artista, ay nandun pa rin. Malayang-malayang nakakalakad, malayang-malayang kumakain, malayang-malayang gumagamit pa rin ng pera ng kaban ng bayan dahil hindi nila kinukumpiska yung mga perang nakamal ng mga magnanakaw dito sa gobyerno. So ano nangyayari? In the end of the day, sila pa rin ang panalo. So hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.